Morning po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is February 3, 4 na 2026. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may pinapalusot tayo. Saglit lang. Yan. Tayo papunta dyan nga sa may North Beauty Salon sa may Malolos Avenue, Barangay 144, Bagong Barrio West, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Ayala Malls Cloverleaf, sa may Bonifacio Avenue, Balingasaba, Balintawak, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Sa kanyang balita, kumbinsido o kinumbinsiyo man si Ligarda pero ito'y umayaw. Wala pang payag si Ligarda ukol dito. Sa panayam naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, inamin niya na may mga diskusyon sila sa isyu ng liderato ng Senado. Ngunit aminado siya na wala silang numero para makuha ang Senate presidency. Inihain sa Kamara ang panukalang batas na layong ipatupad ang no work, no pay scheme sa mga mambabatas. Sa ilalim ng Salary Grade 31, abatid na abot sa mahigit sa 300,000 piso kada buwan. Ang sweldo ng mga senador at congressman sa tibok ng iligal na droga na kumpiska naman ng Police Regional Office 6. Itong buwan lamang ng Enero, si Kim Salinas at GMA Regional TV. Kim, pasok! So walang lalo, umabot sa pagkakasunan ng sinalang gabu na nagdasahalagaan ng 1 million pesos ang gano'ng pagkakasunan ng pagkakasunan sa paitan. Kasabay nito ang pagkakasunan sa pagkakasunan Venezuela personalities kung saan yung isik ang high value individual sama ang antibayan ay bawang street o level individuals. Ayon kay Bureau Director Brigadier General of the Vigan, ang ito yung mas mahigpit na monitoring sa mga pag-ibang personality at transaksyon. Kasama ito sa komunidad. Mas naising din naman ang konsentrasyon sa barangay. Nakatulong din naman ang itinapano o research center sa Pinang-Pilihan para makontrol ang pagpasok ng iligal na droga. Bukod dito, may narcotic detector force din naman ang isipin ng provincial government na nanawagan naman ang polisa sa publiko na kagad mag-report kung sakaling may informasyon tungkol sa droga. Ang mag-give sa linas ng GMA Regional TV at GMA Security News naging sa pagkakaroon. Ang oras po natin, alas 7:26 na po na umaga. Ano yan ang kailangan ng siyang apat na contractor at ang sa Manila project. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Jeremy yan ay sa gitna ng nagpapatuloy ng blacklisting ng pamahalaan sa mga kontrakto na sangkot sa Armanya sa mga proyektong trabaho. Batay sa datos ng Philippine Contractors sa Coordination Auditing Hub, 16 na contractor ang sinasailalim na sa proseso ng blacklisting kung saan apat dito ang tuluyan ang natanggalan ng lisensya. Sinabi naman ng Department of Public Works and Highways at DPWH na mahigit 60 contractor ang maaaring maharap sa parehong parusa kapag napatunayan may pananagutan. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi maantalaan ng blacklisting ang mga proyektong pag-infrastruktura ng gobyerno dahil marami pa rin matitino at maasahang contractors. Iniurong sa February 27 ang free trial para sa mga kasong kinakarap ng kontraktor na si Sara Diskaya at siyang na iba pa kaugnay po sa Manumalyang Flood Control Project dyan naman sa Davao Occidental. Ito'y matapos pagbigyan ng lungsod ng Lapu-Lapu Regional Trial Court Branch 27 ang hiling ng kampo po ng mga akusado na padaluhin na lamang po sila sa mga susunod na pagdinig sa pamamagitan po ng video conference dahil umano sa kanilang seguridad. Inutusan din ng korte ang prosekusyon na tapusin ang paglalagay ng marking sa mga dokumento na gagamitin
ebidensya. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin po ang panig ng mga akusado pero sila'y tumangging magbigay ng pahayag. Hindi rin nagbigay ng karagdagang detalye ang Visayas Ombudsman hinggil dito. Samantala, tiningin naman ng korte ang petition for bail na inihain ng mga akusado pagkatapos po ng pre-trial. Samantala, Independent Commission for Infrastructure o ICI pabuting magsumite sa Pangulo ng mga susunod na plano kasama ang tungkol sa kanilang mga opisyal ayon kay People Saro Patul Representative Terry Redon. Isa Vendanyo Mali, isa! Pinimok ni People Saro Patul Representative Terry Redon ang liderado ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsumite kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kanilang susunod na mga plano sa gitna pa rin na investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ito'y kasunod ang pangayag ng Malacanang na ang kapalaran ng ICI ay nasa pagpamasyanan ng mismong ICI. Ay Redon, isa sa mga pinuno ng House Infrastructure Committee, mas malaki ang magiging ambag ng ICI sa pagpapanapos sa mga sangkot sa kasulian kung mas malaki at malawak ang hirap ng kanilang mga opisyal at tauhan. Kaya ang pinakamaagang panahon, ang Redon, magandang maisumite na sa Pangulo kung ano man ang mga palakpan ng ICI, particular ang pagbuhuli ng kompletong bilang ng commissioners. Sa ngayon, si retired Supreme Court Justice Andres Reyes ang matitira sa ICI matapos na pag-duty ng commissioners sila dating DPWH Secretary Noel Dingson at si Rosana Fajardo habang ICI Special Advisor si dating CNC Chief Rodolfo Andres Jr. Batay naman sa ulat, naghihintay na lamang ang ICI ng guidance mula sa tanggapan ng Presidente sa ukay ng pagtataraga ng mga bagong commissioners. Ako si Sawendayo Mali, ng GMA sa radyo ni CWD, dapat totoo. Pagkompleto sa mga nakatengang proyekto, prioridad ng DPWH ayon kay Secretary Vince Dizon. Alamin natin ang balita mula naman kay Manny Vargas. Mango! Uunahin ng Department of Public Works and Highways na tapusin ang mga hindi pa nakukumpleto at nakatenggang mga proyekto. Tinayak ito ni Public Works Secretary Vince Dizon na nagsabing magiging proactive sila sa paghahanap ng tinatawag nilang unfinished o hindi pa tapos na mga proyekto para mahanapan ng solusyon at sa pagpulo. Dismayado ang kalihim sa pagkasabing nagkakapatong-patong ang mga proyekto na sa nag-iisip na ng mga bagong gagawin kahit marami pang hindi natatapos. Dahil dito, sinabi ni Dizon na mag-iisip ang kagawaran ng mga proyektong hindi pa nga kumpleto, lalo na ang mga school building at bibigyan prioridad ang mga ito na mapaglaanan ng pondo. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DWD. Dapat Lumobo pa sa panibagong record high ang utang ng gobyerno sa pagtatapos ng December 2025. Ayon sa Bureau of Statistics, mabot na sa 17.71 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa na mas mataas na mahigit sa 10% kumpara sa parehong panahon ng 2024. At dahil dito, hindi nakamit ng gobyerno ang target ceiling o hindi dapat lalagpas sa 17.36 trillion pesos ang utang ng bansa noong 2025. Mahigit sa 68% nito'y utang sa loob ng bansa, habang ang iba'y utang sa labas ng bansa. Ipiniliwanag ng Bureau of the Treasury na ang paglobo ng utang ng bansa ay dulot ng tinatawag na net issuance ng debt instruments o kabuang halagaan ng mga bagong utang at mga binayarang utang para pondohan ang development programs. Nakaapekto rin sa paglobo ng utang ng bansa ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Samantala, muling pag-angat ng ekonomiya ng bansa, pinatututukan ni Pangulong Bongbong Marcos sa economic team. Tuesday New, Nanay Tuesday! Ekonomiya ang tutok ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna na nagpapatuloy na investigasyon at pagsisampa ng mga kaso laban sa mga sangkot sa maanumalyang flood control project. Sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na para sa Pangulo, kailangan ng atupagin ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Aminado ang palasyo na naapektuhan ang ekonomiya ng mga ginagawang investigasyon sa flood control project. Subalit hindi anya ito dahilan para hindi papanagutin ang mga nasa sangkot sa paglusay sa kabag ng bayan. Gayunpaman, gusto niya ng Pangulo na sa puntong ito ay makausad na muli ang ekonomiya ng bansa. Pinauubayan na anya ng Pangulo sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan at patuloy na paghahabol sa mga responsable sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Castro, nariyan pa rin naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, gayon din ang DPWH at Department of Justice hanggang sa Ombudsman para ipursige ang pagsasangpa ng mga kaso. Ako si Tuesday Taginier ng GMA Super Radio DZWD, dapat totoo.
Nahigitan ng Bureau of Customs ang target na koleksyon ng buwis noong Enero. Batay sa datos po ng Customs, umabot po sa 80.744 billion pesos po ang koleksyon ng ahensya na mas mataas po sa 513 million pesos o mas mataas ng 513 million pesos sa target po nito sa naturang buwan. Mas mataas din po ito ng halos 1.5 billion pesos kumpara sa koleksyon noong Enero taong 2025, umabot lamang sa 79.25 billion pesos. May nasabat din ang customs na 886.8 million pesos na halaga ng mga smuggled na produkto sa iba't ibang pantalan sa unang buwan ng taon. Pinakamalaki sa mga nasabat ay ang iba't ibang uri Ingat po po, ng God bless po. pinagbabawal na gamot, nagkakalaga po ng 309 million pesos. Pumapakalawa sa mga tinangkang ipuslit sa bansa ay mga sigarilyo at iba pang produktong tabako na umabot po sa 209. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless. Paalam po.